magandang araw po sa inyong lahat. I am your teacher for today and I am Teacher Christy Nicole Sohayon. You can call me Teacher Sheen. So, our topic for today is all about, kung makikita nyo dyan sa ating PowerPoint presentation, ang lesson natin for today is all about non-test data and other information. So, let's do have a recap first. So, kung babalikan natin yung mga topic ng nakaraang linggo, ang topic po natin doon ay patungkol po sa portfolios. So, kung ano yung mga gamit nito, kung ano nga ba yung mga purposes nito, uses, ano nga ba yung pinagkaiba nitong portfolio na to sa ibang assessment, at kung paano din po i-compute yung mga grades po natin sa average saka sa cumulative na grading. So, kung babalikan natin, nandoon po ang daming pwede nating matutunan doon kung nakinig lang po tayo. So, ngayon, let's go back sa ating main topic, which is the non-test data and other information. So, now, let's define first what is non-test data. Next. So, as you can see in our PowerPoint presentation, ang non-test data daw it refers to the evaluation methods that don't involve traditional testing or exams. So, teacher, what is traditional testing? So, traditional testing is a kind of methods na kung saan structured siya, isa siyang structured procedure na kung saan yun yung dapat na sundin ng isang teacher para magkaroon or kakuha siya ng information about sa progress ng isang bata. So, teacher, ano nga po ba yung mga example ng traditional testing? So, ang traditional testing, one of the example of this is yung quizzes. Quizzes, exams, pre-test, or something, projects na kung saan yung teacher is magbibigay siya ng isang a bunch or a set of rules and instruction na kung saan yun yung dapat gawin ng isang bata para magkaroon siya ng magandang grades at isang magandang progress throughout sa kanyang pag-aaral. So, teacher, ano po pinagkaiba po ng non-test data at saka ng traditional testing? So, si non-test data, kabaliktaran po siya ng traditional testing. Kung mapapansin nyo, structure, di ba, ang traditional testing or traditional methods. Si non-test naman ay isang unstructured na kung saan ang teacher ay magbibigay na isang mga gawain or activity sa sa kanyang mga students na kung saan ang mga student na yon ay allowed sila na gawin kung ano yung karapat-dapat at gusto nilang gawin sa isang gawain. So, example activities for the non-test data. Like for example, as a teacher, nagbigay ako ng isang activities which is gagawa sila ng scrapbook. So, nagbigay lang ako ng isang rules or ng isang instruction na kung saan maging creative sila at ilagay nila yung kung ano nga ba yung pwede nilang ilagay na connected sa isang lesson. So, halimbawa, ako as a student naman, so doon na papasok as a student na hinayaan na magkaroon ng oportunidad na ipakita yung aking creativity, critical thinking, at
pagiging matalino sa isang gawain. So, gagawin ko lahat para magawa yung isang gawain na yun ng maayos, na kung saan free will ko, wala akong sinusunod na, baka ganito o ganyan. So, walang ganon. So, ang non-test data is kung saan students can take ownership of their learning by designing solution, presenting their own thoughts, ideas about the activity or the like what we call of this mga gawain na binibigay ng isang teacher sa isang estudyante. So, kung saan hinahayaan ng isang teacher nga na magkaroon sila ng opportunity na mapakita yung side na maganda sa kanila, na kung saan yung mga qualities na yun na isang student is free sila na gawin yung kanilang mga talent, skills, and experiences sa isang gawain, na kung saan hindi sila magtitink na, oy, baka may nalabag silang rules na gano'n. So, wala po yun. Yun po yung non-test data. So, ang purpose nito, kung makikita nyo sa ating PowerPoint presentation, this is primarily used for formative and diagnostic. So, si formative, kailan ba siya nasusunod or nagagawa? So, after the discussion or the lesson sa isang araw sa loob ng klase. So, si diagnostic, ito yung during. So, it can help educator or yung mga teacher to understand a student learning progress, and also to identify the area where yung mga student is mas need pa nilang mag-improve sa gantong gawain. So, ayun po yung purpose ng non-test data. So, dito, meron akong 6 na common test assessment methods. So, first is, observation. So, by observing the students, di ba makakakalap tayo or makakakuha tayo ng mga information about the student kung saan sila magaling. So, by not giving them a rule, na ganito yung gagawin nyo para malaman ko kung ano yung mga ideas and kung ano yung mga kahinaan at strength and weaknesses ng isang bata sa isang subject or sa isang klase. So, ayun yung observation. So, pangalawa, interviews. So, by not giving them like for example, hindi sila magkakaroon ng, ganito dapat yung isasagot mo. Hindi ganon. So, sa interviews naman, conducting individual or group interviews to gather information about students. Kasi by doing this activity, malalaman mo kung saan sila magaling, saan yung mas gusto nilang gawin, or mas preferred nila yung gantong way of teaching, ganon. So, pangatlo, survey. So, gaya lang din ng interview. For example, sa survey, ganoon lang din. Magkakalap lang din kayo. Kukuha lang din kayo ng mga information sa isang bata para mas matulungan at mas matutukan mo yung mga bagay na maaring makatulong sa kanila para sa kanilang progress. So, portfolio. So, gaya nga na sinasabi ng mga nakaraang reporters, ang portfolios is ginagamit siya as an evidence na kung saan may progress, may growth yung isang bata. So, dito, nalalaan na papaloob yung mga dati nilang nagawa sa previous level or previous grade nila, like for example sa grade 7, tapos during the grade 9 na siya, so meron siyang makakalap na meron pala akong progress sa aking pag-aaral. So dun mo malalaman, or si portfolios is siya yung nagbi-build as an evidence na merong progress
na ang isang bata sa isang pag-aaral. So, projects. So, ito yung projects na kung saan it can be individually or group projects. So, dito sa project, hinahayaan ng teacher na kung saan ang mga bata is maging creative, maging creative, pagganahin ng kanilang critical thinking, gamitin na ang mga past experiences nila sa isang activity na kung saan makakapagdulot o makakapagbigay ng isang outcome na maganda. So, next is presentation. So, by presentation or by giving them a task na kung saan pwede silang magbigay ng mga information through reporting, malalaman mo doon kung ano pa nga ba yung mga kinakailangan nilang i-improve sa kanilang communication or by talking to other students. Kasi nga like for example, sa mga ginagawa ng future educator, so may mga kailangan pang i-improve. Like for example, sa akin, kailangan ko improve yung English language ko. So, ayun yun. So, by presentation, hindi ka magkakaroon ng, ang teacher hindi magbibigay na isang strict na rules na kailangan, ganito yung gagawin mo. Hindi po ganun. So, sa presentation, hinahayaan ng student na magkalap or kumuha ng isang information na kanilang ire-report sa isang klase. So, if yun lamang po ang ating lesson. If you don't have questions, so yun lang. So, paalala lamang po na ang non-test data ay isang unstructured methods na kung saan hindi lamang po ang hindi tayo pwedeng magbigay ng, ang isang guro hindi po pwedeng magbigay ng strict rules na kung saan kinakailangan na sundin ng isang student. So, itong kind of assessment na to, malaking tulong to para mag-gather po ng information sa isang student about sa kanilang learnings or learning progress. So, ayun lamang po and maraming salamat. So, again, I am your teacher for the day and I am Teacher Shane. So, bye-bye!